Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Mga kababayan, hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipinas. Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan na pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtutulungan. Lumalala ang mga nangyayari sa ating mundo na habang tayo ay tumatanda, lalo namang nagiging hindi mas maganda ang ating kapaligiran. Mas dumadami ang mga sakuna, tumitindi ang mga paghihirap ng mga tao. Lumalala ang mga krimen sa mga lansangan, dumadami ang mga giyera, tumitindi rin ang mga kalamidad sa buong mundo at ang karamihan ay iniisip na ito ang ating permanenteng tahanan. Ngunit ang tanong ay, totoo ba na darating ang ating Panginoong Diyos at kukunin tayo sa langit na bayan? Ano ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa bagay na ito? Ating pag-usapan mga kaibigan, ang patungkol sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Totoo kaya na siya ay darating sa pangalawa? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Iran has issued one of its strongest warnings yet to the United States as tensions in the region continue to escalate. And according to senior Iranian officials, any U.S. ground invasion could end in humiliation for Washington. Iran's top security official, Ali Larijani, the secretary of Iran's Supreme National Security Council, delivered a direct message on social media, responding to reports that some U.S. officials are considering sending ground troops into Iran. Larijani's warning was blunt. If American forces step onto Iranian soil, thousands of U.S. soldiers could be killed or captured alive. He described Iran's military forces as ardent warriors of Imam Khomeini and Imam Khamenei. According to Larijani, these forces are fully prepared to deliver what he called a shameful defeat to the United States if a ground war begins. This statement is part of a broader message coming from Tehran in recent days. Iranian leaders are signaling absolute resistance, insisting there will be no negotiations with Washington, and warning that any invasion would trigger a long and costly war. May mga pangako na karamihan ay napapako. Kalimitan kasi ay hindi nagiging totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Ngunit pag ang Diyos ang nangako, ay talagang ito ay matutupad at hindi pwedeng hindi, sapagat ito ang nais ng ating Panginoon, ang matupad ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Dahil hindi sa Diyos kung hindi natupad ang kanyang mga sinasabi. At isang dakilang pangako ng ating Panginoon bago siya pumunta sa langit na bayan na binabanggit sa libro ni John chapter 14 verse 1 to 3. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Nananampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili, upang kung saan ako naroon ay dumoon din kayo. Oo mga kaibigan, binabanggit dito na darating ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ay naghanda ng dakong kalalagyan para sa atin. At ito ay kanyang pangako na talagang tutuparin niya sa hinaharap. Ngunit ating tatandaan, laging may kontrobersiya, laging may labanan kay Satanas at ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat kasi ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos ay para madala tayo sa langit na bayan, habang si Satanas naman ay lahat ay ginagawa niya upang tayo ay mapigilan na hindi makapunta sa langit na bayan. Kaya naman makikita natin na magdi-devise si Satanas sa huling kapanahunan. Siya ay magbabalat kayo na parang si Jesus. Ngunit hindi talaga siya yun.
Kung ating makikita mga kaibigan, magiging impostor si Satanas sa huling mga kapanahunan. Ito ang babala ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 24 verse 24. Ito ay visible coming. Lahat ng tao makikita ang pagdating ni Kristo. Mateo 24 verse 27. Ito ay sapagkat kung papaanong ang kidlat ay nagmula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Oo mga kaibigan, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, hindi yung katulad ng matitelevise, sapagkat sa pagdating ni Hesus, magkakaroon ng kidlat na mula sa silangan hanggang kanluran ay kita ng mga mata. Revelation 1 verse 7, narito, dumarating siyang kasama ng mga lapaap at makikita siya ng bawat mata. Lahat ng mga mata ay makikita ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, kahit na ang mga bulag ay makakakita sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mateo 24 verse 30, makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalulhatian. Makikita mga kaibigan na siya ay parating na. Pangalawa mga kaibigan, it will be a dramatic and audible coming. Oo mga kaibigan, maririnig siya ng lahat at magiging dramatic ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Revelation 16 verse 18 to 20, nagkaroon ng mga sigawan, mga kulog at mga kidlat. Nagkaroon ng napakalakas na lindol. Simula ng magkatao ang daigdig ay hindi pa nagkaroon ng lindol na kasing laki at kasing lakas nito na nangyari sa lupa. Ang dakilang lungsod ay nahati sa 3 bahagi. Ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Ang bawat pulo ay nawala. Walang sino mang makakakita ng anumang bundok. At kung ating makikita at mapapansin mga kaibigan, hindi ito secret rapture, kundi ito talaga ay rapture. Talagang maririnig ng lahat. Talagang magkakaroon ng mga kalamidad pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ano ang mangyayari mga kaibigan sa pagkakataong ito? Ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. 1 Thessalonians 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may isinisigaw na utos, na may tinig ng pinunong anghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay unang magpabangon. Pagkatapos nito, tayong mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga lapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ito mga kaibigan ang binabanggit dito, na lahat ng mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Mabubuhay ng mga muli ang ating mga mahal sa buhay. Isang dakilang reunion sa bawat pamilya na una nang nahimlay ang kanilang mga mahal sa buhay. 1 Corinthians 15 verse 51 to 53, narito sinasabi ko sa inyo, ang isang hiwaga, hindi lahat sa atin ay matutulog, ngunit lahat ay babaguhin. Lahat ay babaguhin sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, dahil ang trumpeta ay tutunog at ang mga
Nung ito ay napaka-fragile, mabilis maubos, mabilis mawala. Kaya nawa ang ating investments ay para sa langit na bayan. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang tanong mga kaibigan, gaano kalapit ang pagdating ng ating Panginoong Hesus? Mateo 24 verse 6 to 10. Ito ang mga senyales na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangan mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang tako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Marami ang matitisod at magkakanulo sa isa't isa at mapupuot sa isa't isa. Maraming lilitaw ng mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ngunit siya na makapagtitiis hanggang wakas ay maniligtas. Ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos ay ipapangaral muna sa buong daigdig upang maging patotoo sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos ay darating na ang wakas. Oo mga kaibigan, ang mga ito ay nangyayari na sa ating mundo. Nagkakaroon na ng mga bagay na nakakatakot sa ating mundo. Pati ang mga ugali ng mga tao ay isang sinyalis din na malapit nang darating ang ating Panginoon. Ngunit higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan sa buong mundo. Ito ang huling hudyat bago darating ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman mga kaibigan, pinabanggit ko ito sa inyo sapagkat isang medium ito upang sa ganun masabi sa inyo na malapit nang darating ang ating Panginoong Diyos. Ihanda natin ang ating mga sarili dahil nais niya na tayo ay makapiling niya sa langit na bayan. At sa pagdating ng ating Panginoong Hesus mga kaibigan, Revelations 19 verse 16, may nakasulat sa kanya at sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay naroon ang kanyang pangalan na isinulat ng Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mga kaibigan, handa ka na ba na dumating ang ating Panginoong Hesus? Hinihintay ka niya. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.